Takna sa RMN Iligan, usa ka gutlo sa dili pa ang alas 7 sa kabuntagon. Katilimbang gihamok sa daghang suliran, kagutom ug kalisod, krimen, away, korupsyon ug abuso sa kinaiyahan. Samtang ang katawhan nahikatulog ug nagpakahilom, sila nahikalimtan sa mga namunuan. Pagkadaghan sa higmata nga ug naumol ang damgo sa kabag-uhan. Milipang ang kahimatngon nga sila kinahanglan maghiusa, mobarog og mutingog aron isinggit ang kalambuan. dili ka usulti ug unsay imong nakita Tingog sa Iligan. ang saksi Tingog sa Iligan. Uban ni Attorney Verd Kimco. Ang Tingog sa Iligan. sagara Tingog sa Iligan. punos ang haya sa ating mga Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Wala ang Diyos, labing makagagahom nga magbubuhat. Lausab niya imong mga anak. Dili angay, dili sarang Diyos ko. Bisan pa sa imong pasaylo, kaya tubangan sa imong kaputli, niya ang kahugaw sa among kawan. At tubangan sa imong kahimpit, niya ang among pagkamasalawpon. Apan pinaagi sa imong grasya, Ginoo, kami labing kinasingkasi nga naglaom ug nagtuo. Kay kami imong tabangan, kami imong luwason ug pasayloon. Niining laing adlaw sa among kinabuhi, Diyos ko, ikaw unta mag-uban ka na. Padayon ka untang muunong ka na mo. Kay sayod ka. Wala kami mahimo kung wala ka. Sayod kami nga ang tanan nga ni akanami Ginoo, imo ug walay amo niini. Ang tanan nga mga butang ug bahandi nga karon kasamtangan namong gihuptan. Ang among mga profesyon, ang among mga posisyon, ang tanan nga niya kanamo ni ining kalibutan, Diyos ko. Pili amo, kami mga pinyalan lang ug imong gisaligan ni ini sa tumong sa pagpaambot gugma ug pag-alagad. Diyos, sa ikaw unta mag-uban ka namo. Kay ikaw ang among kaisog, ikaw ang among kusog sa among padayon nga panaw sa pagbugtaw sa kabatuoran. Uban ni kami Ginoo, pahinamdom ni kami nga walay usa ka namo ni usa ka hugpong namo nga dunay monopoliya sa maayong panghuna-huna, nga ang tanan kinahanglan makatulog, ang tanan kinahanglang mabunod. Kay bisan pa man gani ang mga bata, katong mga kulang ug buot, dunay sukilhanan. Busa ikaw unta mugabay ka namo. Hatagid kahayag ug direksyon ang among unahan. Himuon mo unta kining tulumanon nga instrumento sa imong hustisya, kahimanan sa imong kamatuuran.
nga unta makahatag kinig tingog ni adtong mga walay tingog, kusog ni adtong mga maluyahon, bahandi ni adtong mga kapos, taming sa mga binaog-baog. Ginoo, unta pahinumduman mo kami kanunay, dinhunin tulumanon kami nga nagdumala ni ini, ang tanan nga nakiglambigit ug naminaw kanamo karon sa tibuok kalibutan. Nga diha lamang sa gawas ng merkado sa mga ideya, diin mahimong makapagan ang kamatuoran. Kining tanan na magipangayo pinagi ni Jesucristo imong bugtong anak, among manunubos. Amen. Nangita ta may galas dokumento. Oh, may gala ni Kusel Ruiz. Ni Kusel Ruiz may gala. Isumba ko ni Kusel Ruiz. Isumba ko ni Kusel Ruiz may gala. Kusel Ruiz may gala. January 13 to ito sa 2010, Osaka konsehal misulong sa istasyonan, mituok ug mibukbuk sa Osaka ang korman, on the air ug nadunggan sa katawhan. Praise freedom, praise freedom, mutuki sa mga hiwik nga binuhatan. Praise freedom, praise freedom, ang singgit sa kinabag-an nga katawhan. Bisangput sa kasuhay ang konsehal o medyaman, kasong libel versus prostrated murder, unsa mang hitabuka ang medyaman ang isilotan, siya pa'y nabukbukan gibalhog pa sa bilangguan. Praise freedom, praise freedom, mutuki sa hiwik nga mga binuhatan. Praise freedom, praise freedom, ang singgit sa kinabag-an nga katawhan. Ihakot sa mga media daghan pod ang badlongon, gisugo lagsuka nagpagarpar na sa microphone. Blackmail o extortion, daygon-dayon ang halang doon. Patay na ang kamatuoran kay ang sayo gilabanan. Praise freedom, praise freedom, mutuki sa mga hiwi nga binuhatan. Praise freedom, praise freedom, ang singgit sa kinabag-an nga katawhan. Osaka official misugyot og solusyon, ang blackmailer nga medyaman gusto niyang ibang dili niya pasudlon pang publikong kalihukan. Kada kong katawanan hain naman ang praise freedom, praise freedom, praise freedom, mutuki sa mga hiwi nga binuhatan. Praise freedom, praise freedom, ang singgit sa kinabag-an nga katawhan. Praise freedom, praise freedom, mutuki sa mga hiwi sa kagamhanan. Praise freedom, praise freedom, ang singgit sa kinabag-an nga katawhan. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan,
Tingog sa Iligan. Mayong buntag, mayong Domingo. Iligan, Mindanao, Pilipinas, kalibutan. Sa makausap live kita nga madungog 7:11 AM o worldwide via the internet, social media, via audio video live streaming sa aming Iligan, Ustream online. Sumayong buntag kaninyong tanan. Laing adlaw Domingo karon, pitsa 31 sa bulan sa Mayo, tuig 2015 ang atong pasiunang awit Boy Idlasto. This is a cut from the album Sakpan, giproduce ni sa Call for Justice Paghulagway, pagdasig sa katawhang pagbarug batok sa injustisya, no? Mao to'y kasinatian ng January 13 tuig 2010 diin gisulong ang usa ka announcer sa usa ka konsehal ni Konsehal Ruiz ug gituod. Anyway, na kaso, the rest was history. Wala nang kaso, no? Wala. Okay na. Okay na. Anyway, di kay ta ka detalye daghang ko tulon sa ay abogado man ta. Ako'y may abogado. Ako may abogado na. Lisod na kayo. Pag-research na lang mo Scorpio yun say nahitabo. But anyway, it's a matter of public interest. Ready na? Okay. Okay, so salamat kayo dahil sa atong mga makalunayan na sponsors. Mr. D sa DOT Construction, Zone 12, Bagong Silang, Iligan City, pinagin ni Mr. Dobot Sobilia. Salamat kayo Joseph St. John's Barbershop and Beauty Shop, Tita Candice Liempo, Chicken House, the best liempo in town. Chris Cagamis, pinagin ni Engineer Cedric Fernandez Campilan. Ug salamat sab kaayo sa audio architect, pinagin ni Cesar Padilla, Jeffrey Oponda, sa Bantay Justisya, ug salamatan nato sab si Atty. Saldo Lim, Atty. Ed Prospero, Pastor Kukoy Sabari. Maayong buntag, Melvin, kauban na karong live Melvin MJ Kai. Grabe, Ben. Okay, mayong buntag sa tanan, may buntag attorney, no? O sa tanan na to, gwapo kayo itong intro, itong Press Freedom, kay this is the last day of the Press Freedom Week sa Iligan ug sa Lanao, Lanao del Norte. So, kay salamat sa to ang 44 barangays diri sa siyudad sa Iligan o sa ato kasikbit nga mga probinsya. May buntag ug welcome na pod sa ato ang programa every Sunday edition, Sunday edition sa Tingog sa Iligan, Tingog sa Katawan. So karon tayo at mamalambong data, we hope, no, kinigong kagawasan sa prensa, kining freedom of expression, mao man guni ang sukaranan sa demokrasya, di ba? Ganyan manggali makausa. I think it's Thomas Jefferson na gaingon, would it be left for me to choose between a government without a press and a press without a government, I would not hesitate a moment to choose the latter. Kung papilion ko na siya si Thomas Jefferson, usa man ka presidente sa Amerika, kanhi ay sa unang panahon, kung papilion ko na siya, kung sa usa ka nasod nga dunay gobyerno unya walay press, walay prensa, walay media, walay freedom of speech, walay freedom, ug sa kahimtang diin dunay kagawasan sa pagpadayag, dunay press, unya walay gobyerno, sa di ko magpanuko, di ko kaabtag usa ka segundo, ang akong pilion ang naulahi. Di pasabot ang iyang pilion, bahala na gay gobyerno basta na ay kagawasan sa pagpadayag. Sa constitutional law o sa natural law, this is one of the highest freedom sa hierarchy of constitutional and natural values sa tao, ang pagpadayag. Di gid mahimong pugna na. Katong wala pang radio attorney o mga newspaper o unsa ang ilahang press freedom ang ilahang gina-exercise. Ang mga entablado. Diba? Ang mga merkado, ang sa panahon ni Rizal, diba itong sulat mga libro, sa libro na lang, sa libro, sulat og mga libro kaniadto, mao nang mga panghaga to ni pagdiskurso, press freedom na nitong panahon na, mga pagdungdungog, di ba? Sa tawagan na nga mga sa tawagan na nila nga magsulat sila nga dili kaayo tumong sa ilaha, pero ilaha yung ipaagi ka na sila sa mga sambingay, mga sarcasm, satire, unsa pa ba diha. But anyway, mao ni no limit ang hiri, di ba? El filibusterismo, mao biya toy kuan, mao biya toy wayo radyo to panahon na pa, wa may radyo to, no? Panahon ni kuan Rizal, pero look, mao toy kuan, mao toy nahimong sukaranan sa liberation sa revolusyon.
sa Pilipinas aron makalingkawa sa mga Espanyol. In which until now, di ba, proven gihapon, di ba, may sumala pa ni Rizal nga ang usa ka gamay nga isusulat, mas maayo pa sa hait nga salabutan. Yeah, correct. The pen is mightier than the sword. Then sa panahon ni Kristo, di ba? Freedom of expression dito sa mga sinagoga, dito sa mga templo, sulti dos Kristo, di ba? Sa mga grupo, sinagoga, mo to press freedom. Wala ko Not katigalahan press freedom, pero ang punto din mamalandong pa, how's press freedom in our country? How's press freedom in our city? Meaning to be an effective government para makaguyod gud sa insakto nga kalambuan sa katawhan. There has to be a healthy, responsible, and working media, working press. Tapos independent siya and will not be Independent, another working, responsible, and independent media. Media nga dili mahadlok, mutingog, media nga makaugaling nun, nga wala og adunay dignidad, wala magdawat, og wala magsalig sa panginabuhi sa mga naa sa gahom. Correct. Og adunay dignidad. Og dunaya dignity. Kaya ba man sumala pa sa kanta? Luboy idlas, gisugo nagsuka, pagbalik gamit yan na. Professional. Dapat i-professionalize ang media. So ingon ni ana ang punto ba kay wala gyud healthy kini ding prensa. Usa ni sa mga makinarya ug mekanismo aron makapanaminta ba kay bisag unsa ka maayo atong wa ta mag-ingon nga kining mga naa sa gobyerno nga gisaway o kining mga atong nga official city hall nga wala nay maintumong mga maayo ng tumong ana nila, pero dili man ta himpit nga tao kung walay media nga mo makaugaling nun nga mo sita mulantaw. Unsa man nimo pagpanamin sa imong kaugalingon? Sama ra kog patag-buntag nga mo tan-aw ta wa ba ko gimuta, wala ba. Wa bay mumho ni akong ilong somebody else nga mo ingon nimo ana. Kay wala mo ingon niya man ang paggawa sa mong katawanan kay ka basig tig. Gabitay na mo sipon ba. Mo na ang problema karon now sa city government biligan mo ning hitabo. Wala opposition. Ang una panahog ta. Kini lokal ra ba kay lokal ra kada. Lokal ra kada. Nakita ta may galas dokumento. May galas Esconsel Ruiz. Ni Esconsel Ruiz may gala. Isumba ko ni Esconsel Ruiz. May gala. Esconsel Ruiz may gala. Kana. Gikulata siyang Esconsel Ruiz. Isumbag sa dito announcers boss ha. Because dag-ingon sa butbuton. Ang hitabo mo gud ani. Ang nitabo mo na si Albert Carianto nag-istorya iyang kining casual ba tingala mo siyang pati dako Agosto 60 million a year while makita ba ang sanggunian ato ada time ni 2010 third term ni siya sa kanhiang administrasyon nag-usa sila tan why mo tingog unya in fairness si Albert usa ni siya sa mitingog adto ingon siya nangita ko nagnano na unsa na inyong casual tagay kog listahan sa inyong casual ingon siya give me the list of casual. Aron maklaro nato kung sa ibang trabaho ng mga tawhana. Di mo bisan kita call for justice. Muna sa itong paningkamot. Kaya natingala ta ba imagine kana bitaw maabot og tag 100 million imong gastuhon sa katuig sanggunian paghimo lag ordinansa. Usa ba ordinansa hay tawo na ginaw kabulawan ba niya kadayamante ba niya uli ang city hospital way tambal ang kabus maadto. Motong nagsige pursige si kuan si mahimo. Dahil abot sa punto nga manubag mas Rose mingon siya kanang among mga gasto diha kana mga committee services nga milyon kada usa sa among committee milyonan asa man nagasto ha amo nang gigasto og pang snack kana mga meeting diha patawag nga gasto mo snack diha si Albert sige mo attend meeting diha wala ko bisag toothpick gali oy sir ana ba so buton man ni Consel Ruiz ana kana history na magud ni siya no wala na ni kay nahuman ang kaso nagkaarigluhay ng duha buton di si Consel Ruiz dati sa kuha matag buntag subli-sublion siya ingog abot buton saka dito kulata si gikulatahan ang resulta after that unsa may hustisya wala media ang result unsa may kadto sa to sa mga chilling kuan ba sa media nga grabe kulatahon. Imagine that was about 4 months. October to nahitabo 2009 I think 2008 ang Ampatuan massacre. Ampatuan nga patay sa pila ka daghang media to nga nag-cover itong filing sa certificate of dira sa dituto. Kadangin na to. Ano ba? Mahadlok ang media. Ang resulta karon mao ni ang hulagway. Mao ni ang usa ka pagagamhanan. Ni atong panahon na walay oposisyon.
So mahimo nila ang tanan, wala po'y transparency. Correct. Di tagabalo unsay gigasto sa aton. Correct. Kapin sa bilyon nga budget ang city hospital, like for example kanang budget ko sa tubig, half billion ang budget gigasto syudad. Kinsa mo gawa ang tubig sa Iligan, wa gyud makita. Ana bitaw sa MRCF makalilisan ang ginastuhay, wala gyud media, wala gyud makita nimo, wala pagpadayag, wala eksplanasyon. Murag ilab ang kwarta. So mo tong nakulatahan taon sa iguan. Pero ang resulta karon after that, ang ato makita karon in fairness, Puera de los Buenos, mayoriya sa kinabag-an nga moingon nga media sila. Dili na makaugalingnon nga media. Maybe media, pwede. Is that an independent media? Magaingon mo independent media. Is that responsible Reliable media? ba? Is that media with dignity? Ang kasagaran diha, in fairness, mga amigo mo ginato all the time, no? Sige mga itang sawayon, sige itang personalon aning uban, amigo pagkita na to, amigo mga kita permanente kay amigo biya. Ato lang pong sa ila pong istorya nga mao ginay kakulangon. That's the problem Pero sa media sa Iligan. Pero ato ni Ang nag-iaway karon isog kaayo pero dili na interest katawan imong madungog, interest sa ilang opisyal nga gilabanan nga gisweldo nila. Ang problema ra ba may ang gisweldo personal nga kwarta aning mga tawhana, kwarta ra magyapon natong mga tao. So ang resulta wala na gikan sa walay opposition panaog diri media mo na gitawag og fourth estate mangutan ni siya. Mingon na to maybe the executive department will fail. The legislative department kay kini mga konsyal naman ni sila oversight committee ba. Tanaw nila dili maayo ang lakaw sa mayor. Ato ning suhiron. Privilege speech ta diri, yaw-yaw ta diri para ma-neutralize makadumdum mayor nga save sa ba. Pwede tingali pero nagkausa sila pareha si Iligan. Okay ra. Problema na kayo pero napay usa. Gikan sa legislative. Gikan ko sa the courts. Og sa hukmanan. judiciary. Pag independent ang media, ang korte, musita gyud makakita ka justisya dinha sa korte ug sa hukmanan. Yan. Okay ra gyapon. Mo na gitawag og last facade of democracy ang mga korte. Pero kung wa na kay makita pang justisya sa korte, hindi nakakaadto sa korte ug na kuan ka. Wa na mutuos korte, wa na mutuos balaod. For example, wala na, di ba? Sa atong kahimtang karon nga ang paghimog dautan usahay mo na naghari. Unya ang gahimog tinarong mo makonbikto, mo masuspende. Masuspende. Tara ra na sa wala no. Mayoriya na sa mga kagawad nga wala mo kuan, wala mo uyon nga i-appoint tong nakasala og korupsyon nga treasurer kay i-appoint sa kapitan. Wala sila mo uyon, gikasuhan sila sa kapitan, ang gahulat nila, ang sanggunian po nag-decide. Convicto ang mga tarong nga gipanalipdan ang maayong pangagamanan sa barangay pag-abot na sa Iligan o mayon sa siya nga pangawit pakgangon ko ning kasual ba. Ay grabe, luoy kang katawan sa Iligan, 100 million siya to, 200 million sa mayo kani adto nila nakita nga gilamoy lang aning mga kasual. Ingo mo daw si agoy pag ang resulta. Asa na suspended ay. Mao na ang kahimtang karon. There's a failure of justice. Pero karon at least unta bin. At least unta bin failure man ang mga hukmanan. Kay mga di na ko da justice for sale man na. At least pag naay independent media unta. Mo ni for katapusan na gid na siya. Makaugalingon unta ang media. Mo ni nag kuanta celebrate press freedom. Makaulindan responsable unta ang media. Dili unta magawngan ang media. At least na punta tayo demokrasya. Tapos reliable siya. Tapos sumbunganan gid. That's it. So ang resulta karon kung tanan na aklakip na ang media pagkakaron, di na mo tingog, di na mo barug sa tinuod kay ang barugan na lang ang istorya na lang unsay makalipay sa mga ilang mga agalon nga naa sa pwesto aron sa ingon niana isweldo kadto kanila ang gisaad nga sweldo nga di ra ba tag-iya ano mga agalon tag-iya ra ba katawhan di na mo tan-og interest katawhan na patay ang media. Mao na siya. That's the death of democracy. Di ba? Kana mo dato ni no. Sa ato nakita kini mga kritiko, di ba two types of criticism. Kini pa niya tawag nga constructive o destructive. So sa ilang nga side, maski destructive na siya, i-take nila ng challenge kasi sa ilang malantaw sa ilang kagalingon usab no. Katong mga natagaan o komento, opinion, pinaagi sa kamedya, i-change po niya yung kinabuhi. O kaha, na kay a little transformation kaha no, o adjustment sa inyo ha. Ingos buidlas. Buidlas malakaw niya tanya nga punding sa mga nga uluib naman kanago do
Sa mga akong Idlas na kayo. oh, idlas mo kayo karon bro. Salig ka kay dagang ka dollar no. Salig ka no. Anyway, ito ni. Mga text. Sa mga mo comment, no? All you have to Ihatag ang number. Okay, atong ihatag kini nga number. Ang atong mga gusto mo comment o mo hatag sa ilahang mga opinion o mga suggestion. Ato lang i-text kini nga number ha, pagkatong mo sa 0918 sa smart user talk and text 494-6415. Again, 0918-494-6415. O ka sa Globe or mga TM user sa 0906-349-1293. Okay, dahil sa atong programa tayo sa Iligan. Hi, gali ka itinin ito ni. Nang nini, may buntag dia, may buntag. Kagabi na ito ni, no? Nagbisita kita sa Purok 14. Giduaw, gibitar pa rito sa ato mga purok president sa 542. 542 ni siya. 542. Dili rambo. Okay, 542 pwede po. Pwede po. Purok 14 Induction Officer. Okay, Purok 14 Alao, Iligan City. Iligan City. Okay, so atong basahon ilang mga ilang president karon, ha? For 2015 to 2017, si Engineer Elizar Islao. Wow. Internal President P. Valdez. Ang mga internal, dua ilang Vice President. And external, Samuel A. Largo Jr. That's Samuel. Ang secretary na to si Vivian Gahodo. At Treasurer Tamaza E. Evangelista. Ang auditor na to si Narcisa Z. Mahadukon. Ang PIO Salvador Cuenca. Social Manager Paula Vega Valenzuela. Ang Sergeant of Arms Ronaldo Lucido. Chudolo Evangelista, amo na mo ha. Advisor Walindo Gaho, Engineer Romeo Manzano Jr. Hindi atong listener ba? Dr. Eugenio Calio. Kay kanunang naminaw. Crispiniano Ruega, Engineer Tito Zuriano, and napay sila enabler. O sa man siya enabler. Sa kuan na sa Dex na enabler man na sila sa Dex. Kaya actually kining purok mo guna. Purok naman na sila yung mga links kay agito kining creation go sa purok kuan na sa Department of Education na siya dito. That is okay. Si Vivian Gahudo na siya dito sa DepEd sa mga maestra. O kagabi dahil na si Honorable Wilfredo Boy Niez. Okay, itong barangay. Atong kapitan. Good morning dia. Okay, that is, no? So congratulations sa mga newly inducted officers diya sa Purok 14 na Hapongan, Iligan City. 542. Kapitan Aloha Oracion is listening right now. Usa sa atong mga aktibong miyembro Central Democratic Party of the Philippines, Iligan, ingon si Kapitan Aloha. Wen man ta bisita ni Lady Bird. Kisa man na? Lady Bird. Kato ba among gi kuan na ni Buidlas, giharanaan na mo dito sa City Hospital sa at Lady Bird nga sig paminaw sa Rana Solsticia. Na stroke man siya, I mean na stroke kanang nag cardiac arrest, heart attack ba, heart attack. Nya gahangos siya dito dahil nanguli gud iyang tanang anak sa tibuok kalibutan na Europe, daghang sa mga nurse layo Germany, layo uli. Pag uli dito kay hangos-hangos pagyapon siya, ming hapit mong buudlas og dito sa hospital among giharanahan. May apil og awit May apil gawin. May apil may apil kanta may harana pug balos na uli. Speaking of harana to ni national kay nundong ko ni Grace po. Agingon dito nga. Niligawan natin si Grace po na maging LP. Ingon si kung pwede haranahin. I don't think so si ano man siguro. Haranahin. Si Frank Drilon nga. Hindi na haranahin pa natin 'yan. Okay na i-reaction na to ni ha from 0910-528-1042 sa mala pa niya. Ago di attorney for Kim ko nagpasalamat gyud mi nga na ay abogado nga mosulti og mobarog sa kamotoran sama kanimo attorney Ver. Daghan attorney Saldi Lim, attorney Ed Professor dili lang ni sila broadcaster dili madugog kanunay. Nasa likod. Pero daghang abogado sa Iligan nga mobarog. Ato na pahingan lang sila. Nga anda mo halad sa ilang panahon bisan libre para lang sa hustisya. Daghan ni. Kay dili kalimod karon nga daghang naa sa kagamhanan nga bisag mangutana, kanya tawag, bisag mangutana kasukan di gusto pangutanon. Tama yan. Gusto nila nga dayagon lang pagistorya nila. Mao bitaw nang daghan bitaw maglisod tag interview karon kay daghan sa atong interviewon. Pag follow up question nato moingon so man ang mangaway man kabir. Kung nagfollow up question lang gali ta kay atong ipaklaro sa mga tao, lain man kabir. Wala sabta nga nagkuan lang ta na sana kanang nangutana lang. Clarificatory questions. Ang gusto man gud nila kay amen. Mao na naitabo. Amen. So mao na ang gusto nila nga media. Mao na ang gusto silang pa-interview anang mga media pud lagi nga ang mining napo sa media lagi nga amigo nila. Kay amen man permanente. Pero dili man na pwede mangita tag tinuod, dili na siya pwede. Mao na gitawag nga sa terminology sa medical, they call it kanang NCNR.
no comment dapat no comment no reaction. So okay na. So guys, katong gusto mo participate so sa atong gina salty na sa number sa unahan, mao katong number sa tanan tong mga sukin ti paminaw maayon to paminaw di ay ni Romeo o ni Nita Rosales o ni Budong o ni Titit o sa ato ang mga suki diha si Dondon, si Langlang diha sa Bacolod. Okay, mga atong kan o atong Vice Mayor diha nga concern kayo. Vice Mayor na to si Raymond Santos na sa Bacolod. Sumala pa niya transparency o transparency. Transparency dili transparency. Pero yung musaway ba? Musaway duha ka klase manaway. Kanang ginatawag kanang manaway nga gusto mo tabang o kanang manaway nga gusto mo puli. Diba? Ang ato gid rin sa una pa lang yun. Manaway kita kay gusto ta mo tabang. Kay obligasyon mo tabang tas tao mo tabang puto sa mga opisyal para di mahinayak ba. Pero kining mga official pero motabang po sila, motabang po. Anyway, as ato ang mga ato ang Coloca Builder no, sa ato international ato ni. Kagabi kagahapon ba ni? Kining ginatawag yan po nato narabata sa earthquake belt rabaning sa kalibutan ng Pilipinas. 7.8 quake hit shakes Japan. Imagine 7.8 nga earthquake intensity sa linog sa Yunan kana. Pero 7.2 ito. Pero actually, attorney, the magnitude is 8.5, no? 8.5 na. Oo. In fairness, ang Japan, di na disgrasya na ba sila tsunami at tsunami. Pero kana lang ordinaryo lang nga tayog, kuyaw kay mga building Japan ba? Ni grabe sa Japan attorney, di gid sila magpahuli. Kuyaw ka mga building sa Japan. Wag gani, di earthquake ready na. Oo. Kung earthquake po padako ay pero sa ato lagi mo na kuyaw kay unsa ka anda mga building labi na sa Manila na ay UN expert nagaingon diha ben nga kung linugon og sa intensity 7 ang Manila 32,000 posibleng casualty. Imagine na mga building na may klaro ba? Na sila gina withstand og intensity nga bugat. Si kuan kini si Tolentino kanang I think mudagan na no. So na sila simulation ba sa earthquake no. Si Chairman Tolentino. So sa uban po nga mga barangay nagipangtagaan ng kopya kinsa katong mga naay nasa fault line no. So ang hitabo katauban din magid mo hawa ay wala sila nga basta mao lang ni inyong buhaton. Kung malinog dili lang mo. At your own risk. Bahala na kayo sa buhay ninyo pa ito. Di na magid mahaba. So that's the thing. Nang nini, great po ba yun? May buntag sa tanan sa Tibok Iligan ug sa inyong duha attorney ug si Melvin MJ Cal. Dugay na kayo niyo pa siya kaila. Melvin. May buntag sa tanan og kanang gusto gid nila attorney nga basahon gud ang ilang mga ngalan sa radyo. Flor de Lisa Bagood, Abono Porok 5, Lorna Humawan, Porok City, Bacanas, Dalipuga, Maribic Molinas, Porok 5, Aper Tominubo, An Canoy, Rosita Gregorio og Benito Gregorio sa San Isidro. Taga diri na sila ga nang puyo attorney pero gauma lang sa San Isidro. May buntag sa inyo tanan. Labi na sa ato mga mag-uuma nga naminaw karon no. Sa Hinterlands, maayong buntag ninyo, maayong buntag yun ninyong tanan no. Kung naatay tingog sa Iligan kini halad kini sa labing mga kabus labi na sa mga mag-uuma. Tingog ninyo ni tingog nato ning tanan. Sa paibalitang lain ha. Tanaw ko ng mga headlines dia. Before we proceed, karong buntaga duha ang atong issue. Gikasaad na to karon nga ma-interview nato si Congressman Vicente Belmonte sa iyang pag-explicar sa iyang buto o pagkawang buto kay di man makita yung ngalan dito sa Bangsamoro Basic Law passage in the ad hoc committee. Okay. Ikaduha, atong tawagan karon ng atong acting mayor Rudy Marso, acting vice mayor Bong Abragan and the councilors unsa hinungdan ngano nga dili ug ilang gipugnan ug iparikol gipugnan ang suhulan sa daghan kaayong mga tanan nga mga job order workers nga na-hire sa panahon ni Mayor Celso Rehencia. Unsa hinungdan luoy kayo daghan na kay nagduol ka nato in town nga turni wa na turni walipay na lang tami pero bahalag ilaming dili nila i-hire kay gipasangin lang nila nga tawo ning Rehencia. Basta kay masweldohan lang untami kay amo naman tong gitrabahuan. Yes, tama. Amo naman tong gitrabahuan turni unya di man masweldohan gi padayag pagid kuno sa tinuod sa flag ceremony ni
acting Mayor Rudy Marso nga dili sweldohan ug dili makapaabot og sweldo ang mga, I don't know how true is this, mo ni tawagan nato si acting Mayor Marso kung unsa ni katinuod at ngay pagtingali. I think he owe it to the people of Iligan to explain why, no? Ipanahuan man na, no? Batakang katungod ka na. Tawagan po nato ang atong higala si Councilor Bunga Braga, acting Vice Mayor Councilor Manny Salibay, Councilor Bung kuan man ni siya, chairman sa Committee on Labor. Tanaw na to na. Singot man na, no? Singot man na Stao, singot man na Skabos. Makagaba na, makagaba na, no? Isa sabi pa ta maghisgot og balaod, makagaba na siya. So, dakong butang na, isgutan ta na karon. And then si City, Committee on Human Rights Chairman. Pero kini kadong Salibay. Kini mang mayon kag makagaba attorney. Tinuod yun na makagaba, pero ang question na dugay pa manggut. Pero sige lang, at least ulaan. Sa ustisya kuno sa Pilipinas, una pang gaba ay mabuot ang ustisya. Mo na ginatawag dula sa usa sa akong mga amigo sa abogados Manila, ingin sa abi nimo ang ustisya sa Tubay. Ani atong justisya mo na ginatawag og intergenerational justice. Kuyawan ko bag-o ka na nga tema, mura man pud na og environmental justice, intergenerational justice. So but pasabot nga intergenerational kana ingon siya, kung mangita ka justisya, you cannot find justice in your generation. Dito na. Patay na lang ka. Sa sunod na lang nga generation, sila na dito. At ay, pagpasiti ka tuwig na kung naabogado mga higala, karon pagod ko. Murag, kaundan mo naman ko ano, intergenerational justice yun, nangini, 3 years na. Pinding ya po, sindong case. Katong siguro ang problema itong sindong case attorney, wag ito na send. Siwa mo send. Pag-show ba? Ang kaso wag ito na send siguro. Anyway, 17-1 din to expression. Okay. 17 ka buok ang nasa Samdan, no? Sa tawag na ang pagbuto dito sa Hulusulo. So mo na to ang mga dai bag-o nga ipal sa Kapas Tarlac, kuyaw na kay ni nga ipal ba? Kadungdong ang buta nga ang kagamhanan ko ron ni Rudy Marso kuno. Bag-o na po style kuno. Di na kailungon, minteryo na kuno himuon. Mugasto na po ni milyon kapag himog mga minteryo. Padak ang minteryo na ni. Dili. Maghimo sila kanang minteryo sa barangay. Sa kanang barangay na minteryo. Dahil na ta maghimo ospital, minteryo dito. Ay, gasto-gasto pag ospital. Kuyawan matano. Pero mas kuyaw sa Kapas Tarlac. Mas kuyaw sa Kapas Tarlac. Kaya sa Kapas Tarlac, ang ilang ipal dito, ipal dili na sa mga sakyanan, dili na sa mga proyekto. Diha na ang ilang ipal sa lungon. Kulba, diba, naghamatag politiko rin manghatag lungon. Si Congressman Bilote, manghatag manag lungon. Pero in fairness, why ipal? Dito sa Kapas Tarlac, kay si Mayor Rodriguez, butangan mo ito, donated by Mayor Rodriguez. Murang nalupigan ang martil ni Boy Idlas. So Boy Idlas, sa pagkutan gitagaan ng martil sa duha na ka politiko, ni dumili gid siya. Aba kita kang Boy Idlas, usara ngipon. Usara ngipon is boss. Mayan buntag dahil sa satisfy your sweets diha sa Dunya Maria subdivision para as tubod iligan. Usara may ngipon sa Boy Idlas. Naluoy in taon ang kuan. Naluoy guys kurina. Unsa pa ba na atong mga politiko nga humok magay kasing-kasing. Ingon dahil ang politiko Boy Idlas pamarpilan ta kado kay luoy kay ka. Dako ba kay kagkaon. Ya dugay kay kamahuman wa kay ngipon. Ang resulta ako lang istoryahan sa pulo kay gimingaw ko ani luob naman po na ako migdo Boy Idlas. Ano ba pakita ba na ako dugba? Boy Idlas. Wag mo dawat si Boy Idlas. Ganong wa siya mo dawat kaya ni baruganan si Boy Idlas. Kasi nang ka nga katong marpil butang ag donated by. Donated by. So yung pag-smile ni mo sayunan ka na, smile isa dugang talent piga may kay pag-smile na ko, kada smile na ko bayaran ko nimo kay na ako donated by. Karon kay lungon na magigibutangan og donated by. So grabe dili ka imagine una pa sila malubong ano. Pero awesome di ka tinuod siya aton nga diin ang naado mga lungon nga nangagabok na unsa mi? Ana dito, nadagan. Wala Lungon sindong. Ang sa sindong manggod
kita sila gwapo kaayong lungon, mga gwapo. Ingon dito mga official panahon sila, ayaw atong taguan ng gwapo, savings nato ni savings ni kay gwapo. Sa mga biktima, sa mga patay nga biktima, ato lang ang imas grave. O maybe ato lang ang tagaan og kini mga tabla kana mga plywood lang. Gi savings nila. Nangagabok na karon mga lungon kay tungod sa kaluoy sa mga tao, bisan mga funeral parlor ato. Kini mga mahal nga lungon hatag dito kay maluoy ta para sa tong kasing-kasing mga opisyal sa iligan ato hasta lungon gisip. Sus gino ikatawa na lang nato. Ako pa na attorney wala masulod sa lungon. Wala lagi. Wala jud nang nini. O nya ka lang kay wa man magawas ang mga lungon. Ila gitaguan dai garden lungon nagagabok na matay himo to na nakatubigan man. Di ato ni matig himo to nga parador. Tapos katong sa lungon ilisan lag tabla. Unya pagtan-aw niya sa lungon kay hadlok si ato ni. Sus kay ora man punay sa amin na ko kabantay gitagaan niya to tamin yung sa iglas ani kay gusto siya lungon. Iyang katulgan kuno ito siyang kwarto. Para di na mauli kuno ya asawa. Bitaw. So mo na yung mga ipal ha. So grabe na kayo. Mo na trending karon. So dili na sa palipal. Okay, pabutan ninyo after this atong ang interview. Si Congressman Belmonte mi text gud nato, no. Mingon siya nga, Attorney Vera, I am not available for interview, no. So we respect the position of the congressman especially so nga nakahatag na pud siya pamahayag. Nakahatag naman pud siya pamahayag. Sa Manager Ramil Imburong, interview siya. Sa straight to the point. Straight to the point. So, ang clips ani para mas masabtan nato ba kay resulta mo ni. Dada kong lalis ni miadtong miaging semana ako galit mismo na mahayag ko quoting some papers, quoting him as having voted yes to the BBL in the ad hoc committee. Unya ganit dito, di ba, controversial kay si Rufus Rodriguez kay murag may baling hangin si Congressman Angging di mapuro pod. Mao ni ang nahitabo. Butar og yes. Apan di ay pagtan-aw sa listahan gyud actually sa Kongreso sa voting sa ad hoc committee. Walay ko Vicente Belmonte dito. Nay Belmonte to iyang igagaw ni dito sa Makati sa murag Quezon City amo na dapita. Di ba itong kwan? Not of course. Speaker of the House? Lahi. Dili po to si Speaker. So ang resulta karon kuan kining naglibog ang mga tao yes ug kung gitan-aw siya sa no. Kay basi gano po nga atong congressman. Kay ingon siya nga dal uni ang tingog siligan. Wala po. No man po. Wala man po. Nangitag abstain. Wala po. Ito sa ur. Wala man po dito sa ur. So ang resulta karon atong unya nang ta asa si Congressman Belmonte. Unya unsa gyud iyang buto. Unsa gyud baruganan. Pabutan ninyo kay pamahayag ni Congressman Belmonte in the interest of fairness and objectivity in media para madungog ang pikas of pikas. Human ani mohimo tagpipila ka komentaryo and we will proceed with the issue on non-refusal of the present dispensation. Murag kuan naman pud ni. Moingon din tong mga casual sige lang ana padaw-dawgal na sila namo kay naman na sila kabulan, naman na sila kabulan. Then moingon pud ito kasi yung lima. Hindi naman manaog. Di naman napabuliko si Mayrensa nila. So pagita na gadayan, wala na gadayan eh. Askan pagita. Maskin mo balik pa ito ni. Kana kong napabay na bilin. Mo lagi. Hangtod nga na pa problema pagbalik wala po mabilin. Manay matingala ka. Manay. Text na mo sa kuan, taga-islag number na to, baby. Okay, sa ato ang mga reaction, opinions, so hisyon, okay, sa ato mga komento. Text mo. Okay, ang inyong pagbuhaton, i-text lang kining number. Para sa smart user, ang inyong text is 0918 494-6415. Again, 0918 494-6415. O sa Globe o mga TM user sa 0906-349-1293. Again, 0906-349-1293. Text us para sa inyong mga komentaryo isa. Pero of course we reserve the right not to read kani mga live below nga dili maayo nga mga pamahayag. Pero kung relevant sa issue unya kuan okay kaayo no problem ato nang basahon tungod kay lagi press freedom. Kini si Attorney Ed Prospero sa Call for Justice. Ako nagduyog sa damgo natong katawhang iliganon sa usa ka malinawon ug malambuon nga syudad. Diin ang katawhan nagkahiusa aron kabuton ang tinuod nga kaugmaran. Kuyog ta aron himuon ang bagong iligan. Salamat si Attorney Ed Prospero. Kini si Attorney Zaldilim
President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon nga kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC. Kay dili gihapon makabutar kung kulang kini. Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong iligan. Let's register as voters for the 2016 elections. Let us make our votes count. Let our voices be heard. Maayong adlaw kanatong tanan, kini si Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Ang kapobrehon dili babag sa maayong kaugmaon. Ginaaghat ko ang mga ginikanan, labaw na ang mga kabatan-unan sa atong syudad sa Iligan nga maglikay gayod sa ginadiling droga kay makapatay kini sa lawas og sa kaugmaon sa pamilya og kaugmaon sa atong mga kabatan-unan. Kini ang inyong ubos na alagad, Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Magaingon kaninyo habang may buhay, may pag-asa. Attorney Ver Kimco, ang tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Salamat kayo sa VOP Constructions. VOP Constructions, Cell 12, Bagong Silang, Iligan City. Pinaagi ni Mr. Dos Villa. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Salamat kayo Tito Family's Liempre. You can have the best liempre in town diha sa Consumer Street. Salamat sab kayo sa Joseph St. John's Barbershop and Beauty Shop diha gayud kilid St. Michael's Cathedral. Kung manimba mo karon, if you're Roman Catholic, manimba mo karon, gusto mo may pagwapa, pwede dungano na ba? Humagsimba, pagwapa dayon. Kay Domingo ra makaron, pagwapo dayon, patuti dayon. Diha. Moderno, eksperto kayo ang ilang mga barbers sa mga beauticians. Bugnaw kayo, limpyo kayo napitan. Safely located at the side of the St. Michael's Cathedral nga di na kinahanglan kang mahadlok sa gipang parking nato ang mga sakyanan dinha. And of course, audio architect na si Sir Padilla. Thank you very much, si Sir Padilla, an audio architect for the equipments. No? Thank you very much. Audio equipment rentals diha lang ni si Sir Padilla. O diha sa Dave Street, Isabel Village, Iligan City. Ato usab nga pasalamatan si Mr. Jeffrey Uponda sa Bantay Justicia. Thank you, thank you. Salamat kayo sa Satisfy Your Streets, Del Maria Subdivision. And handog ko sa kapwa. Ay makalimot June 21, fun run, handog ko sa kapwa. Handog ko sa kapwa Iligan, no? Dinhi, kung wala pa gali mo makapalit o mga registration forms, just about 200 pesos each. Nya gusto mo suporta o bata 300 ko sa kapwa o sa tuig na ng eskwela sa usa ka grade school. Apil na ilang school supplies, no? Oy, si Manager Eric Kadalon di ay sa PBCOM ug si Kagawad Erlik Kagawad Girly Kadalon. Sila ilang kaugalingong initiative sa pamilya ba sundo na sa tanang family wa ko kasunod ana ba. O ga brigada eskwela pud sila gapamalit pud sila og mga school supplies para sa mga bata nga mga kabus. Ana unta tanan, no? Ana unta tanan atong pagtabang magaan-gaanan. Maybe karon di pa uli ang tanan, you can still help through handog ko sa kapwa. June 21 is a fun run, and then doon mga registration forms you can directly give sponsorship for a child 1.5 kini siya for the whole year. Okay. Ato isunod karon paminaw na to ang US. Suko ng US ba nga nung iabog-abog niya, iabog-abog sa China na iwawan ang US na iabog iyang plane dito sa Scarborough Shoal. Ingon ng US, undangan na yung style niya kanang inong hihinog niya nga mga di ba nag-reclaim ang good. Undangan na di na mao. Hello ma'am
Madam Corazon Edralondorio ato nagbabalak unda nga na suko na bibalos po ang China di mi iba ni mga dagko na mga nasod ni gawid war na through si Secretary of State Carter iba ng Secretary of State karon. Of course when you talk about the Secretary of State di na musulti if he does not represent the United States of America, no? Yeah. Ang nakagwapo lang po sa Amerika na sila ginatawag nga long-term plan. Mga 20 years o 30 years planning na sila. Dili mapektuhan sa kasamtangan nga mga namunuan. Kaya naaman sila, guided man sila. Pero nawala, wagin ma-apply sa ilang planner pabuyag sa China ba? Ya, wagin din China eh. Sa China. Na problema sila karon. Mo niya po pagkataon nato niya. Dimanduan na nila, no? It's now headline. US wants China. Stop. China Undan, ha? Unda na, ha? Ikaw unang pagkiat dia, hunong. Ikaw machito. Okay, so atong hinumduman ha nga God made the world. And the race is made in China. So mao na ilang power karon. So ang katingalahan mo di ato ni kung katong time sa mga rallyista sa time nga naa ang base militar diri sa US, grabe ang kuan dito mga pagrally. Pahawa US base. Onya karon nagtukod nagpuste ang China wa gyud nagrally. Sige. Hopefully na mag-rally, no? Kisa kayo magpinas. Okay, Mia, atong paminawon. Atong paminaw ayo ha. We should be listening to this in an intelligent and objective manner para makuha nato unsa gyud darugana ni Congressman Belmonte. Muhi mo pag-komentaryo later on. Paminaw na to, Congressman Belmonte. Congressman Tibaf, as echoed by Manager Ramel Morong. Congressman, ang buntag nimo. Ramel, may buntag, RMN family, may buntag. Labi na gyud ang mga lumulupyo sa 44 nga kabarangayan o atong mga kasigbit nga munisipyo. Good morning. Okay, kaya na ko sa Chris Chris, may buntag. Okay. Ato diskuta karon sa kalabot na sa BBL kung sa gawa pasar kini aduna ba aming kabalakaan ang katawhan ilabi na ang pagdakbayan sa iligan, Congressman. Pasado na sa ad hoc committee ang mao nga balaod sa appropriations o sa Ways and Means Committee ba noong Miyerkules pasado na o dagun na sa plenary karon Hunyo 1st, no? First and hopefully by August tingali mapasa na gyud kuno kanang Bangsamoro tungod sa akong nakita majority of the congressmen are in favor. So atong gihimo active ta kayo sa pag-amyenda sa mga provisiones nga dunay kalimbikitan sa teritoryo tungod maumang gyud ang natumaw sa atong pangonsulta 3 years ago pa nagsugod na ta pangonsulta kanang territories, no? Geographical areas labi na gyud kanang section 2D o kanang ingon nila nga creation tungod adunay duha ka pamaagi nga ang iligan posible nga ma-appeal sa Bangsamoro territory. So ato na siya gipunggan pinaagi sa pag-emenda giilisan kanang words nga contiguous areas into contiguous cities and provinces. So ang naitabo karon sa creation kanang may tabo nga kung adunay 10% sa mga lumulupyo originally sa barangay kuno nga contiguous meaning sigbit sa existing arm pwede na nga mag-petition og sila lamang ang mo-appeal sa plebisito kana ato giamendahan aprobado na sa komitiba mao gyapon ang proseso pero ang resolution should come from the local government meaning ang city as a whole dili ang barangay. Ang petition 10% of the population of the city og ang mo-appeal po sa plebisito ang tibok iligan in case nga barangay the city, in case nga munisipyo the province. So mao ato inamiyandahan. So sa opt-in originally pwede po gyapon nga ma-appeal unta sila at any given time kung adunay petition sa mga lumulupyo mo gyapon atong gihimo, no? Pwede gyapon sila mag-petition but the whole city ang mobotar sa plebisito which makes it impossible, Ramil, na kita ma-appeal na gyud sa Bangsamoro now and in the future. So ang iliganon kung kani nga bersyon, no, kaning gikan sa lower house Kongreso ang i-adapt gyapon sama gyapon ang himuon dili babagan sa Senado in short mapasa na gyud siya nga balaod
dili gyud ma-appeal ang Iligan City. But during the committee hearing, dili gyud ko nagbutar purposely nga naman gi-work out nato ning provision. It took us 3 years to lobby nga dili gyud i-appeal ang Iligan o mga sigbit nga mga probinsya. Inuyonan pod ni sa uban nga congressman, so kaso hilom lang sila. Tungod adunay sila kahadlok, respeto sa BBL, kahadlok sa Office of the President, tungod kaniman ang pet project sa atong presidente. Although we believe in peace, no, maayo man nga balaod, pero sa akong part nabinaw ko sa pulso sa Iliganon, dili nila gusto ang BBL nga mapasa as a whole. So dili ko nagbutar ano man, gigamit man nato kaning mora bargaining ilisan nato kaning provisiones, but we will support the BBL. So sa 50-17 with 1 abstention na voting, wala nyo ka rin doon? Wala po. Naibel Monte doon, akong igagaw, pero representative sa Quezon City. Ako, dili ko nang appeal sa votation. Nga naman, ako mangyud ang naka-front in behalf sa 18 other congressmen nga ang ilang distrito contiguous sigbit sa Bangsamoro territory. So ako ang naglabi sa tanan ng mga kongresista, ako ang gigamit nila nga spokesperson, tungod ang uban gali maulaw o ang uban pod mahadlok, tungod nagkuna-kuna pod sila nga di ka hatagan ng proyekto sa national government kung dili ka mo uyon, musugot sa gusto sa gobyerno, sa administration, di ba? Malain pod ang MILF kung dili ka musugot. So most of the congressmen, especially even Lanao Norte, naghilom sila. So ako ang naka-front. So sa akong pag-front, paglabi, ang naingon, ang compromise is we will support the BBL sa ad hoc committee. We will vote yes, but you have to change, you have to amend the provision sa territory. Naitabo na siya. Pero during the votation na naibalhan man ako nga ang pulso, ang sentimiento sa Iliganon is 90% against the passage of the BBL. Dili na ako nag-appeal. Ano man, my vote will not anymore imgon mo influence ang resulta. Tungod 50 man ang yes, 18 lang man ang no. Bisan pa nagboto ko no, yes yapon ang nagawas. Kani tumawar ba na itong una nga posible doon ay pag-haylo ang Malacanang o doon ay bugti alam na itong mga kongresista na ni Makar o yes itong kongres tumawara ko. Dili ko magtuwa na siya, pang-doubt lang manasa sa politika, no? In Kongreso, it's politics, no? Kabulo ka man nga adunay programa sa national government, dili niya makabuot ang iyang programa, goals, kung dili suportahan sa Kongreso. So normally adunay alignment, no, alyansa. So sama gyapon sa Iligan City, mao gani nga walay proyekto sa una, kasamtang administration sa una, no, tungod wala may support sa council. Bo gyapon sa kauluhan ba. So ang nitabo Tamil kana gisigurado lang nako nga maamyendahan ang mga provisiones nga dili nato gusto, labi na gyud sa teritoryo. Labi na gyud ka ng possibility nga ma-appeal ang Iligan or part of Iligan or sigbit lang ang mga barangay sa Iligan, no? So totally sa akong tanaw, kung kani nga balaod ang mapasa, dili na gyud ma-appeal ang Iligan City. Then kana siya schedule na siya discussion sa plenary by August tingali, baka sa akong tanaw from the lower house aprobahan gyud ning mas daghang gyud pabor kaning BBL. So pila ka session na lang na nahibirin ani Congressman? Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Mao tayong pamahayag ni Congressman Vicente Bart Belmonte. Ano sa inyong comment ito? Okay. Let's klaro ha. It's really from the horse's mouth, no? Gikan gini kang Congressman Vicente Bart Belmonte. Wala siya mabutar og yes, wala siya mabutar og no. Wala po siya mo or resulta matud pa niya useless lang kung mono siya because
it will not change It will not affect the result. the votes of yes or no or the abstinence. Pero wala po siya mo yes, ha? Wala po siya mo yes. Pero ba kini nga reaction kul ba ni? Grabe ni kakuan. Sir, ngit-ngit kaayo ang dalan sa Bill Air. Dito ni sa barangay, pero ingon sila buroon no? Ingon sila sa City Manggod na giturn over ang street light sa Bill Air subdivision, sir. Kamo na jud among pag-asa nga mabalik ang suga kay taga ako it's turned over already to the city government. Kaya mo guna kung subdivision siya, if daghan mo gyud tag subdivision diri sa iligan ha, usahay pag humalaghimo sa subdivision biyaan na wala saktong rekisito. So kung wala mo na ma-turn over sa city government, it's not the obligation of the city or the barangay to maintain or establish street lights. Mao gini yung obligasyon na siya sa kuan. Obligasyon na siya sa ato lang sigutan later kay mawala ta sa kuan sa passing. Sa passing unahon na to ning kang Congressman Vicente Barb Belmonte unsa inyong una. Ang punto ani ningon si Congressman Barb Belmonte that he actively participated in the vote, in the deliberation in the amendments. In fairness ni Congressman Vicente Barb Belmonte, napalusot niya kining manggong opt-in, gitawag mag opt-in provision ba nga after the effectivity of the Bangsamoro Basic Law, eternally mo ni ginatawag sa mga pipila nga nagsaway ni ini is a scripted expansion of the Bangsamoro territory. Meaning unending. Kay ang gihimo ani gud sa draft pa lang sa peace panel, ini silang mga gipangkasuhan og treason karon. Sila Deles, Ferrer, of course. Pag-abot sa Malacañang, mao po ni gihimo sa Malacañang, gingon ay nga contiguous areas, but pasabot sigpit nga mga dapit ang isgutan ha, contiguous areas. But pasabot pwede vague ka siya, pwede barangay. May join Bangsamoro base territory by about of 10% after majority of its registered voters by a majority vote affirms, vote yes in a plebiscite. But masabot 10% sa usa ka dapit unya plebisito dayon. Unya ang mukandak na sa plebisito di ra ba atong kumili, para ba sila kumili. Their own kumili. Kanang Bangsamoro Electoral Tribunal. Ara ba na, no? So ang resulta ani, ang kuan ani, ang barangay rabot pasabot buta to Rugungon. Imo to panurugan na sa may lain nagawa sa Rugungon ha. Sikbit ba? Pag butar 10% ibutang na pila may voting population sa Rugungon ay kuan kan butan nato 5,000 no. With 500 10% with 500 signatures plus a resolution of the SP. Maobligar na karon nga maghimog plebiscite. Plebiscite karon with a majority of those who have voted in the plebiscite, mahimo ng part. Dili kung himo unday nga na butasyon gyud. Apil na lang kay kasi it's so unfair 10% lang kasi 10%. No. It will start at 10% ng petition. Mag-file ng petition, i-submit sa Comelec, i-verify sa Comelec 10% gyud. Sige naka 10% dahil mo ha. Atong ibutasyon ni pinaagis plebisito. Plebisito ta, dawaton sa katawhan mo na murag eleksyon, yes or no. Og moingon og yes ang majority sa nagcast sa ilang votes, automatic mahimong part sa Bangsamoro territory. Imagine, they will just deal with one barangay and with a very powerful sub-state. Ngayon sub-state kay kwarta. Kasi ang posibilidad nga maghinay-hinay per barangay ang expansion. Expansion sa teritoryo. So ang resulta, along the way ang gubot ani kasi balo ata sa panghuna-huna sa atong mga kaigsuunang muro nga teritoryo ba ganing ila, di ba? Look, like Rugungon kanang atong mga hinterlands nga grabe nag mineral resources mo nang ikadlokan. Now, with the amendment proposed by Congressman Vicente Belmonte during the deliberation and was successfully adopted by the ad hoc committee, wala na ikabhadlukan kadtong areas City of Iligan abot pasabot, they will get 10% from all of the registered voters sa City of Iligan. And if City of Iligan has about 120,000, they will get 12,000. And then assuming they will get 10%, they will get the majority of all of the voters in the city. In fairness to the credit of Congressman Belmonte, mayo siya, di ba? Nasilyuhan na klaro na diha. Pero ang punto karon na dili man lang kadto ang problemado nga lagda
dili man lang kato ang problemado nga provision sa Bangsamoro Basic Law, daghan pa mga tanan. Imagine lang gud ning pagsugod pa lang na anay 50 billion of people's money ha. Unya moabot ko ning 356 billion tanan in 5 years. 5 years. Kwartas tanan katawhan sa naglisod nga katawhang Pilipinhon na ay grabing gahom sa armas, di ba? Sa unto pagsalig sa mamasapanuan ni. Sa pagsalig aning ang mamasapanua pa hustisya. Wala gali. Wa gali maklaro kinsa lang mga tao dihang manubag. Kaso-kaso lang kanon, wa naman tong kaso, di ba? Way bala. Way ana. Gubot ka ni tanan, di ba? Gubot ka ni tanan mo ni ang issue diha. Kadto ra nga issue karon ang gisgutan ni Congressman gibarugan ni Congressman Belmonte, and he did not vote in the daghan mo tag question, pero si Congressman Belmonte ingon siya is not available for the interview today. Daghan pa tag ipangutana. But anyway, let's wait. People should be vigilant now. Si Congressman Belmonte naapay kay gayunan kay wala man siya mabutar. Pwede pa niyang bakwion ang iyang boto kung tinuod siya nga dala sa tingog sa tao sa iligan nga nagsupak niining maong mga provision. If these provisions mulusot gayud sa kuan naanas plenaryo nang lusot naman gid ni, then iyang supako ni. Pero nara niya may bawa na tuon sa ibuto ni Congressman Vicente Belmonte ang plenary kay butuhan pa man is kinabagan. Dili na madayag, no? Ya na madaya. So nakaroon ang pero ato ni no, si Rafael Alonan sa atong hunduman, sumala pa niya na siya kanang iyang opinion pud ba? Sumala pa niya. Other countries ingon siya nga because the other countries basic law means constitution. Ang Bansang Moro and Bansang Moro means a nation. Alonan explained, adding the Philippines cannot be or cannot have two nations with two constitution. Question sumala pa niya BBL have sumala pa niya nga kinidang BBL will not work. Sumala pa ni X na ha. Hapon na. Ako gatuon ko nga kinahanglan na atay agreement, natay kasabutan, padayon ang pagpangita ang kasabutan, pero not in the way it is being pursued now. Kaya murag dili gud ni mao ba? Murag dili gud ni mao ba? Style ba? Pamprasuhan ang mga congressman karon. Ang Senado na pud gitumong, mingon na pud ang DOJ nga ang paila na magsunod, ang mga senador na po na involved ni Napoles. Kinsa ba Escudero, sa Cayetano, kana nagsapok-sapok ron, Lapid, kana lang pangkasuhan na karon. So ingon ni ana Even Marcos. Marcos na sila pangkasuhan ta mo, di mo yun ani. Mo ning dapat magbantay ang mga tao karon. We should be vigilant karon panahon na. Sa iligan na ba? Kaayo ang atong mga leader nga mao ni una unta mo tingog. Ay, Mayor Marzo, acting Mayor Marzo, acting Mayor Pamela, acting Mayor Rudy Marzo, Vice Mayor Bong Abragan. Tingog mo so yung baruganan kabalo biya mo ang katawan sa iligan supak sa BBL nga nahilo man kayo mo hadlo po mo kasi wala man mo appeal ni na police kung ano man ang inyo kanang legislative enhancement program raman ninyo di ba ma-appeal niya di mo mamudot lang kaso ba tulo ka tuig na di madotlan kublan that's like immunity immunity sa kulba nilang immunity makalilisang ni may buntag Madam Sara Arabata. Good morning diha. Anyway, tawagan na to. Nganong dili swelduhan ang mga casuals, mga trabahante nga nag-serbisyo sa syudad who were hired at the time of Mayor Celso Regencia, so wala pa sila suspende. Ngano confirm na ni di kuno nila swelduhan, pero sa pamaagi nga ingon nga gibandilyo ko na sa flag ceremony di pa pud ni klaro. Number 1 klaro na to nganong dili. Tawagan na to sa mayor, si acting mayor tawag kay balik linya gini ni acting mayor Rudy Marzo. Mohari ang dautan kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Nagkaroon ang linya sa Panimalay para madungog sa hinungdan nga nung dili sweldoan.
Hello? Hello ma'am, good morning. Sa DXIC ni ma'am, sa tingin sa iligan si Atty. Kim Ko, Melvin Cabis, pwede ba istorya si Mayor, acting Mayor Marzo ma'am? Wala para ba siya, sir? Asa mo sa ron? Out of town. Wala siya sa iligan. Dili mo sa out of country, nakauli na ma'am no? Nakauli na siya to. Balik mo siya sa Manila. To Ares Manila si Mayor. Can somebody text us the number of Mayor sige, salamat kayo ma'am. Salamat kayo ma'am. Thank you ha. Thank you. So, kayo sa iyong pagpanawag. Text ko ng movie palihog sa cell number. Kung naamoy na text kay atong tawagan ang cell number ni acting Mayor Rudy Marzo. Tawagan na to. Good morning guys. Why man Belmonte cannot say no? BBL. Nahadlok siya. No vote for him. No vote for him. Ano ko nung hadlok si okay. Mo na problema nila sa Bill Air lagi, Bill Air subdivision. Tumana niyo na, turnover na ko ng city government unya. Wala, naputol sugod pag-assume nila ni Marzo, grabe po. Pinutulay din daw ni pinutulay sweldo, pinutulay po hasta suga ni, hasta kuryente. Basahan na ko ni. In full ha, basahan na to ning text. Ana primero pagid ni. Sige ha. Good AM tabangin midiri sa Bill Air subdivision. Giputlan og suga sa man ni ILPI ang street light. ILPI din nagputol dili taga City Hall. Kay wala na bayre sa city government sugod pa sa paglingkod ni Marzo pagka-mayor. Kami among puro official tao man ko sa naman tayo ni paila pod kay usahay patagbasa gud diri. Pero anyway, wa may dautan aning padagpadayag man ni. Good ni rehensya og campaign officer ni rehensya buruon adtong eleksyon paigog kay paluop sa city o palihog og tawag sa city engineer officer unsay tinuod ani. Paklaro pa dai ni. Okay, sige. Tawagan na to karon si acting Vice Mayor Bong Abragan. He is the chairman of the Committee on Labor. Committee of Labor. Labor man di ba? Singot sa tao respetuhan, singot sa tao bayaran. Minaw na to. Minaw na to unsay iyang ika-sulti ani ko. Tinuod ba gini. Tawagan na to palihog. Naagay number diha ni Councilor Bong diha Jod. Tawagan na to Bong si Councilor Bong Abragan. Unya tawagan po din nato si Councilor Manny Salipay. Mga trabahante sa City Hall, daghan ra ba kaini sila? Ay makabalaka hinahinayan nato ni og kuan. Uting kay dire. Basin pa man. Dili nato ni paagi og kasuko o paagi og di naman ta ka blame sa inyong level nga usahay makaputong ba no? Labi na sa inyo diha lisod kaayo wa trabaho. Ang natabaho ani mo di pagyo sweldo sa imo tungod kay na-hire ka adtong kanhi ay nga administrasyon nya kining ang administrasyon nila mo lagi acting ra man ta ni di ba kanina overacting na nasubrahan naman ning kun acting gug ka of course kung acting gug ka 5 ka bulan 6 ka bulan ra pagka-acting di ka masubrahan ni pagka-acting nga ni. Pero overacting dito nagkalakiha. Actually, the word itself. Acting na ka. Pero unsa naman ang kalakihan nga murag na overacting, wala man na himoa in fairness ni Mayor Celso Rehensya ha, dili ta magpabor sa iyang panahon paglingkod ng sunduan di pud na gawas adtong, di ba? Bisan ganitong giingon nga mga casual nasunduan man gyud to eventually nga ghost casual giingon gipasangin lang ghost casual nasunduan man gyud to. Pero nga naman ang guondo lagi kasuhan, ha? Pero wala man ang isuha nga. Ano man ni ron? Tagasa. Wa may issue nga tungod lang kay na-hire sa miaging administrasyon dili sunduan. Sa to pato ni ang ghost casual na sunduan. Gatong gipasangil nga ghost casual. Na sunduan to. Nasunduan. Kining dili ghost nga nagay flesh and blood wala na suldo No. Anak siya. At least no linaw kayo. Basta nagtuo sila nga nana sila sa purgatorio. Lang kuya kayo. Okay, pabutan na to. Okay na. Wala na kay number? Okay number? Mapugos tag-ring ani sa cellphone. Gala ha, tawagan na to ang cellphone. Kajut lang. Tawag ta si Attorney Ed Prospero sa Call for Justice.
Ako nagduyog sa damgo natong katawhang iliganon sa usa ka malinawon ug malambuon nga syudad. Diin ang katawhan nagkahiusa aron kabuton ang tinuod nga kaugmaran. Kuyog ta aron himuon ang bagong iligan. Salamat, si Atty. Ed Prospero. Si Davao City Mayor Digong Duterte ingon siya kining gihimo nako nga pangkasuhan ko ani ning duha ka mga babae ni nga crush man tingali ko ani pang tripingan man ko ani si Ethan Salis ug si Laila de Lima mudagan ang ginong ko ani ginong gino imbes di ko mudagan ba kusilon ako ang mo ingon mudagan ko iyang tong pangusilon sa una ka mudagan lang ginong ko ani Dios naka-atik pod mudagan lang ginong ko ani Ito sa SWS oo nga naman yan siya nga ano ba o sa tinuod gina totoo yang kanang survey na yan o sa kung hindi yan totoo managot kayo sa akin number 2 dahil siya karon tataba ang mga isda sa Manila Bay tataba ang mga isda sa Manila Bay ihagbong ko dyan yung mga kurakot na opisyal ihagbong gwapo kay tinagalog si Duterte kung may 10 pang Laila de Lima mananalo na ako kasi sila ang nagkumpanya sa akin tatambok ang mga isda dyan di daw ang atong idol ang tao luyo sa paghimo sa Davao nga the 4th safest city in the world. Lupig pa gani ang Melbourne, Australia ni 4th safest city. Waga na to Councilor Bong Abragan. Ring ni Ritso ha. Muna gitawag og ato to. Lalain niya pong wala ilang lain yun. Diyan pagkitay ko na po diya paliw ko na lalain dyan ni Manny agay Manny na kita sa atong video si Manny the text Attorney Kim ko sa panahon ni Mayor Quijano ga-claims sila ila sweldo pila ka bulan pero sa naabta na pud ni Cruz is ni wa niya yari dili sila ang ga-hire di ni first time This is not the first time di ay sa panahon ni Quijano hangtod pagkakaroon pila na kapinapulo ka tuig na di pang hire ni Franklin Quijano katrabaho gyud to Mayor Quijano si ang panahon pulis si Lawrence Cruz kuno base sa text wa niya bayad kami sa si Quijano bisunduan ninyo pero in fairness dada gibilin dito si Quijano na at about 180 million savings si Quijano bisuldo si Quijano may ga-hire amo na pod ni amo naman ning kwarta bot pasabot pa ingon na kun nga nga argumento bot pasabot ang kwarta dili para sa mga tao dili syudad ang tag-iyas kwarta ang tag-iyas kwarta ang mayor so si mayor may hire ninyo ya karon kami naman di na mo ni hatag ning kwarta bikil kay gyud kalas kay wa gyud na matunong in town kanang panguna-una kanang naging ana nga pag-abot sa inyong panahon kadtong mga tao nga gatuo mo nga iyas pikas mayor unya naghatag og serbisyo nga sakto mao na mga hinari-hari ba mga tao in town nga nakalimot mo sa inyong gipanumpaan nakalimot mo nga mga opisyal mo sa usa ka nga demokratikanhon nga gobyerno nga kamo pinialan lang mo ang inyong gahom subject na gikan sa katawhan pinialan lang mo sa mga resources o mga gahom sa gobyerno kalimot mo gatuo mo inyo na ng kwarta pero basin pod nga nakalimot lang o basin pod dili tinuod tawagan na to Dirita Councilor Manny Salibay. Mohari ang dautan kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Try again later. Usman na to. Insakto ba to? Akong nadungog kay this subscriber is usman to. The subscriber cannot be reached. Mas may na lang. Nakuyawan ko ba kay akong nadunggan kanina tong tawag ito kay the subscriber is very rich. The subscriber is very rich. Sila man to Steve Labrado na abot na gani sila skorte mao lagi pulo ka tuig ng kinasuhay mo ni akong gingo alis mo ato sa lang tuktukon ilang mga kasing-kasing ba kay balaod man na rule of law god ato ra kong paminawon si paminawon na ko nato ha paminawon na ta unsay saad ni Vice Mayor Marsoha tong paminawon na to ha pag asumir niya ba
when he assumed his position as as an an acting acting mayor ni lami biya kayong pamahayag ni kuan nadasig biya ko tuminaw ba asa raman to ha asa ra galito gamay lang kajut lang Attorney Ver Kimco, ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Pabutan ninyo ang atong mga higala sa 4th Mechanized Battalion of the Philippine Army nga mo'y musunod ngan hikanato. Kajut lang. Kini si Attorney Ed Prospero sa Call for Justice. Ako nagduyog sa damgo natong katawhang Iliganon sa usa ka malinawon ug malambuon nga syudad. Diin ang katawhan nagkahiusa aron kabuton ang tinuod nga kaugmaran. Kuyog ta aron himuon ang bagong Iligan. Salamat si Attorney Ed Prospero. Kini si Attorney Zal Dilim, President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon nga kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC. Kay dili gihapon makabutar kung kulang kini. Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong Iligan. Let's register as voters for the 2016 elections. Let us make our votes count. Let our voices be heard. Mauganay labing tinuod. So, maningkamot kita. I believe I have 6 months to serve the city of Iligan as acting mayor of our city. In these 6 months, I will try my best to make a better Iligan, better than the previous administration. I will be calling all the supports of the people of Iligan, Marilencia ka man, Belmonte ka man, Marso ka man, Abragan ka man, titang tanan. I'll be calling all of you to help me para ayun nato ang atong Iligan, that we can be at par with other neighboring cities, especially with Cagayan de Oro. We have so much potential in the city of Iligan, which is there waiting gahulat lang para pagasugdan i-discover o i-develop. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Text. Kani basin ako. Bisan ako karon ako mayor, di jud ko mo sweldo. Oy, with the weather lang good. Yeah. Unsaon pag sweldo anak nila nga sani garali man sila das kasada. O di na sweldoan. Iya po din una. Pero malagi ang promise of a better Iligan. Pero basin wala may pagka-pronounce ang the promise of a bitterness. Basig bitter to bitter, di ba? Ang ingin, help me. Kadungog ba ka sa theme song sa My Husband's Lover? Oo, nga help me. Okay, so ang atong punto din no, maghiusa man kata. Better Iligan man kaha. Walang names. Okay. For one name mag-usab being unsaon man nato pagtawa, unsaon ba nato pagka better Iligan? Unsaon man nato pagkanang mas maayo nga Iligan? If hundreds are victims of injustice. Injustice siya nga na Vice Mayor Marso pa lang ha. Injustice siya nga na isuloon naman nato ang kuan naman na kanang gihaguan naman na, gipatuluan naman nagsingot, di ba? Gipatuluan naman naniligo din tao na diyang mga tawhana, no? Nagserbisyo na sa syudad. Tungod lang ba kay ang gahire nila o gi-identify? Ibutaw naman lang nato. Na-appeal, nagrally. Nagrally. Ingon ni ana ba makahukom na ba dahi ta diretso nga? Kuan di ba dahi nang katungod, di ba? Okay, nice next para sa imo ni attorney. Attorney, good morning. Basta
ragod ng mga elected officials sa Iligan sa imo mga libro. Di po Papasaha? O papasaha. Di po guro na malambong og Dili bright ko na sila, bright ko na. Sembra. Bright, ano ba nila basa yung libro? Bright, o layo ratano, bright eh. Gapakaulaw na sila sa katawhan. Thank you. Ay, Ginoo ko. Okay, gikan ka na siya sa 350. Ay, Ginoo ko. Ihapon tong opinion. Na nag-text lain. Din ako ni pwede mabasa kay mabulabog ta ni. Ay, Ginoo ko. Mauna siya. Vice Mayor Marso, Active Marso, Active Mayor Ablagan. Councilor man sa Libre. Tanan kamu tanan dia. Tingog ba? Lagi gyud tingog ba? Sa gamay ba? Councilor Tatay Hurtas. Kamu tanan dia ba nga we hope naagid mo. Can we have some voice and reason there? Mutingog kami ko dire. Kamo magtingog in town. Oy, mga tao di man madungog ba? Kamo mo ko gipili diha. Wala ba makatingog ninyo diha nga? Ninyo naman lang nga. Tanaw na to ni. Kining katungod sa singot sa atong mga katrabaho, mga casual. Okay ra ng mga kwarta-kwartahan tadi mga may tag regular employee daw na regular employee makaluna ba? Pero casual kanang ilang sweldo ba gala giluna na daan ba? Yes. Wa na gini sila laing kalunan karon. Mas may na lang tag nakaluna kahigot naman eh. Nagsige na magpaningil tong nalunan ani. Wa kinsa pa may magpalun ani, muskula ng mga anak. Ngano man nga may ano ba nga tugod ani. Tinood lang na terminology sa Tinagalog, Melvin, na kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Kung gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Ngano man ning nakasweldo man sila kaniadto be. Okay raman mo. So asa man sila nabilo? Ano nakasweldo man sila? Karon katapusan mo impuli na mo di naman daw ninyo sweldohan. Paglamdom lang gamay, palihog lang taon, no? Bilang nato may bugat istorya, hangyo lang yung taon, may base naman lang madulot sa inyong kasing-kasing para ni inon maumulo casuals, hangyo lang. Pero kining mga casual ba nga wala na sweldo, wala na pa na sila trabaho? Wala na hire. Ang ilan na lang kung tangi lang sweldo ba? Wala, kikipulihan na ba nila? Makalilisan ang inyong gasto rin, ha? Imagine, gawin mo na ninyong 18 million ang intelligence fund. Gawin mo na ninyong ang mga casual, ang mga consultant, ang atong si Attorney Dino Pilino, ligo na natin consultant naman ni diha, hindi palihog si Mayor Marso acting mayor. Hulong ko na ba kisa man palihog. Okay, minaw to. Hello. Sir, good morning. Hello. Hello, sir. Right, sir. May butag. Kanimata na sir, no? Untag sila, pinili man sa katawan. Unsa ba ang una? Nahapi na eleksyon. So, mas sila gustuhan pa sila usab. Kada kau sila tao, na sila ang eleksyon. Wala sila. Sa imong tanaw, sir, murag bisan sa usa ka reasonable nga politiko dili ni angay buhaton sa ila, no? So, tilaangi ba sila? Hindi ba na ng kwarta? Lagi. Paita bitaw sir, no? Sa na to sir, naman sila diya sir. Sila kahit kang tao? Sige, relax lang to sir. Nining Domingo, no? At least napadayag mo sir, no? Napadayag mo. Sige sir. Sige. Thank you. Kalusot gid tong hindi pwede mo lusot. Pero at least napadayag. Sorry nining Domingo na ay gamay. Ano ang regalo sa katapusang adlaw sa Press Freedom Week? Press Freedom Week. Freedom of expression. Katapusan. Lang. Mga pasalamatan kita ito nga at sa katong syudad is happen to be the kuan attorney. Okay, si Madam Sara Haraba. Okay, so greetings. May pagpaminaw, Madam Mili Arnan sa Tambo. Saan eh? Abregan? Tambo Abregan, Iligan City. Purok 66. Mamili, salamat kay pagpaminaw. Gwapa, gwapa. Ang gwapang anak. May apil taning gwapang anak. Saan eh? Marian Nova Arnan. Minaw sila karon. Ma'am, kabalo ko nagatangka na minaw kay imong mga idol si attorney or sa tanang niya mga programa, Ma'am Nelly. So, ayan.
wala ka na masasabi dahil kasama ko yung maganda mong dilag nga nanak si ma'am. Now ba? I love you. Bahala dagang gisgutan ni attorney. Sumpay lang ko ato sa mga casual pod nga wala na sweldo eh. Luoy ba yapod? Nan, attorney, mga tanak kung saan na to pagka-iusa kung ingon na? Oh, so katong ingon sa caller nga murag isugayo. So, hapit naman sir, 2016. Makita ang katag kung sino nararapat. Ilisa na to tanan. Kulpa ay IT na ni Madam Sara ang iligan daw. Hapit na sila ma-re-elect. Sumala pa. Wala yung feeling. Ay mo kablag hapit na may ma-re-elect. Okay, kala kwarta. Sa tanan, 1.7 billion na among kwarta. Amula nang i-job order na tanan dito. Political worker na nito ba? Hasta pamilya, di ba? Sa te komento na ang kiso na Aguinaldo sikat na kay sa una, di ba? For how many years before pa ang Hapon? O sa una pa gyud, ang Kastila. Karon napaghapon sikat gahapon Aguinaldo ug Quezon. Oo. Sa kaya nagpasabot nga mag-uon na po nato. Tinood. Okay, napatay. Ay last text dire sir, tinuod ba nga manghatag na pud og tag 500 kada bulan sa mga teacher sa Iligan? Maulig yung gusto to manawag nila sa itong mga amigo. Basin pod, no? Basin, mas maayo. Ang ato manggod, mao lagi kung ipaambit na staw malitay kita ana ba. Kana gali wa gay na sa trabaho eh. Pero kanang gitrabahoan na bitaw nga mga casual employees. Grabe in taon kabus pag yun na pwede ra na makaako taghimo ana kun medyo arang-arangan gamay pwede ra na ba pero dire mutulo mata na ambot maghilak atong kasing-kasing magtan-aw na hundreds na sila. Ibutang lagi nato si attorney sa Senado. Lagi. Presidente na dito. Sa student council Student council. Nahihilab ko patayin yung mga balak ni Madam Corazon. Dahil na to patingugo ni sina Madam Sara Madam Kuan nang nini usap kay Kuya madugangan gitu gyud. Madugangan. Daghan kayong tingog pabutan ninyo ang atong mga higala sa 4th Mechanized Battalion. Okay, sa kalala sa ato ang co-pilot ito si atong higala si Inday Kurama ang guwapa. Inday Kurama. May galas dokumento. May gala Rescue Ruiz. Ni si Kusel Ruiz may gala. Isumba ko ni Kusel Ruiz. May gala. Relax lang pa kay basig masumbagan ta, no? Kuya na kayo, tanan. Warning, relax lang. Sa tanan, atong ibilin kining mga pamahayag, mga pulong ni Voltaire. Si Voltaire, dili ni si Voltaire Rubira nga akong amigo banggitan ni. Ug napaunta sa konseho si Voltaire Rubira mo tingog gini ba? Pero karon na mo tingog para sa kamatuoran. Wa may voice of reason diha ba? We hope maabot ra na makonsensya gamay. Ingon si Voltaire, magsusulat sa karaang Pransya, ingon siya, I may not like what you say, but I have to defend till death your right to say it. Mahimong di ko ganahan sa imuhang ginapastorya. Apan panalipdan ko hangtod sa akong kamatayon ang imong katungod ug kagawasan pagsulti niini, and that is press freedom. Okay. What a word. So, daghang salamat attorney. Okay, kini lang ang inyong kaagabay kanunay every Sunday sa kamatuoran justisya. Og ligdong. Nga ligdong ang katawhan. Para maswag ko ng iligan. Ligdong katawhan, ligdong kagamahanan. Lamat kayo Judy Itom. Okay. Lamat kayo Engineer Felix Talasan. Wala na tayo panahon kay igsunan. Sorry kayo. Ug matoy pa dayon panawagan gyapon. Basin busy lang Domingo manggod, no. Busy na kuno nangabot na kuno lain-laing nasod ba. Kay daghan-daghan nagkwarta, no. Abroad na. Ang atong mga higalang tuan at gawas lagi din ay kita. Can't be reached na. Can't be reached. Out of town na kanunay. Labi nag-Domingo. Sige. Padayon. Padayon. Ang kaisuna wala na tayo panahon. Nang nini, salamat kayo for coming. Madam Corazon Edel Londorio. Pabutan niya mga balak. Of course, Madam Sara Harabata. Kauban ni Melvin MJ Cabe. Kini na usab. Ang imong kauban sa justisya. Hopin ko. God bless. Praise God. Isugo lagsuka nagpagarpar na sa microphone. Blackmail o extortion dayon ang halandon. Inyong nabati si Attorney Ver Kimco, ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa Iligan. Pagkadaghan sa mata nga nangandoy pang
Inadumati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug hunahuna nga giluwatan sa nagdumala, iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug tagdumala ning sibihan RMN Iligan. Mag-celebrate ungod kay finally 750 na lang ang One Wash Cleans Ariel. 750 is based on SRP. Finally, 750 SRP na lang ang Ariel. Hangtod asa kaha mo abot ang makalingaw nga mga sweet nothings nila ni Tikya o Tikboy. Mokis ko kya? Oops! Huwat una? Kapaho ba ni mong singo Tikboy? Kaligo una oy? Gamita kining Bioderm Family Germicidal Soap. The best ng gamiton. Labi na gano'n ni mo nga sintahan kaayo. Mao ba kya? Ooy, kayang Bioderm Family Germicidal Soap, dunay 24-hour protection ug mapabilin kang presko tibuok adlaw. Bisan og panington kapag tudo. Kanang mga kagaw ug unsa pa ng mga sakit-sakit diha, wag tang na sa Bioderm Family Germicidal Soap. Okay kya? Unya, ining human akong kaligo gamit ining Bioderm Family Germicidal Soap. Pakisa na yun ko ha? Ako pa nang una-unaon.